Kinondena ng world leaders, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang assassination attempt kay dating US President Donald Trump sa isang rally sa Pennsylvania nitong weekend. Sa gitna ng umaatikabong away politika, sinabi naman ni US President Joe Biden na walang puwang ang anumang karahasan sa Amerika. Ang balitang A to Z ni Paul Henson. Want to really see something that said, take a look at what happened. Ito ang mga sandaling umalingaw-ngaw ang 3 putok ng baril sa rally ni ex-US President Donald Trump, July 13 sa Pennsylvania. Saktong paglingon ni Trump sa kanan, bumulusok ang bala, saka siya humandusay. Mabilis ang pagresponde ng Secret Service agents. Matapos ang ilang sandali, ibinangon si Trump. May dugo sa kanang tenga, ngunit ligtas at palaban pa rin. Ang gunman agad napatay ng Secret Service sniper. Ang 20 anyos na si Thomas Matthew Crooks na rehistrado sa ilalim ng Republican Party, ang partido ni Trump. Patay ang isang sibilyan at 2 ang sugatan sa pamamaril ni Crooks gamit ang isang semi-automatic rifle mula sa isang kalapit na rooftop. Hindi pa malinaw ang kanyang motibo. Sa kanyang social media post matapos ang insidente, sinabi ni Trump na hindi siya padadala sa takot at dapat manatiling nagkakaisa ang Amerika upang madaig ang kasamaan. Sa gitna ng mainit na election season sa Amerika, agad na nawagan si US President Joe Biden na kumalma ang lahat at ipinagpasalamat na buhay ang kanyang karibal sa politika na si Trump. Yesterday's shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back. Take stock of where we are, how we go forward from here. Thankfully, former Trump is not seriously injured. I spoke with him last night. I'm grateful. He's doing well. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, kinundina ang karahasan sa rally ni Trump. Ayon sa isang political professor sa Amerika, tatatak sa kamalayan ng publiko ang imahe ni Trump matapos ang tangka sa kanyang buhay. Being defiant, even though he had just been shot, putting out his fist, that's going to be in the visual of many voters, whether you are a Republican, a Democrat, or an independent. Isang araw lang matapos malusutan ang assassination attempt, agad lumipad si Trump patungong Wisconsin. Dito inaasahang formal niyang tatanggapin ang nominasyon bilang presidential candidate ng Republican Party para sa panibagong kampanya sa layuning pagbabalik sa White House. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson.